Sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral, komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea nang walang aktwal na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angkan ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Sa WPS Headquarters, nagpapalakas ng katawan sina Commander at Andrew bilang paghahanda sa mga susunod na laban. Napag-usapan nila ang planong panggugulo ng kampo ni Vice Presidente Salaponde Sayadulo at ang balak na pagpatay kay Presidente Martinez. Okay, next. Familiar ka ba dun sa Republic Act 11497, Series of 2020? Wait, this is the anti-terrorism law. Correct. Yeah. Ito din controversial dati. Mm-hmm. I didn't even know na kakasa sa Senado yung batas na yun. Well, napasa. Wait, why? What about it? Napasa na. At yan ang gagamitin natin panlaban dito sa destabilization na ginagawa ng mga Manchurians. Pero Andrew, malungkot sabihin pero positibo. Pasabot si VP Sayadulo. Ang mga agents natin on the ground. Minomonitor nila at doon daw sa Mindanao, ang ginagawa ng VP ay nagre-recruit na ng mga puwersa ng mga mercenaryong armado. Ito yung gagamitin nila para masatupad yung balkanization. Para talaga maghiwalay na ang Mindanao sa Republika. How is it possible na magkakabalkanization ng Mindanao? Ano naman na? Solid yung support ng military at police kay President. Tama ka. Tama ka. Unang gagawin nila, gagawa muna yan ng siguro mga controlled bombing sa Mindanao. Pag may controlled bombing sa Mindanao, siyempre kakalat yung balita. Alam mo naman, perception is everything. Yeah, of course. So hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ano repercussion nito? Bakit na naman imahin ng Pilipino, ng Pilipinas? Kasi meron tayong fractured government sa pamumuno ni Presidente Martinez. Kaya tapos yan, so ganito mangyayari nga. Sa Mindanao, babeng dito, babeng doon, chaos. Tapos puro mga rally naman sa Luzon, sa Visayas. Ngayon, Andrew, ito baka hindi mo alam. Lahat ito, instigated ng Fentanyl Liberation Army. Ang Fentanyl Liberation Army ay pinamumunuan ni General Luna Tico Bacso. Kilala rin siya sa pangalan na Tatay Luna. Ngayon, itong Tatay Luna na to, ibang klase magsalita. Yung charisma, ibang klase. So imagine this, pag nagsama si Tatay Luna, VP Sayadulo, si Shifu, wala talagang national threat na yan. Clear and present danger. Clear and present danger ang rin. You're right. At syempre, yan yung hinihintay nila. Kaya importante yung batas na anti-terrorism law. Dahil mas mataas pa yan sa anti-sedition law. But I'll give you my orders, Andrew. Get all the WPS defenders and tell them, I don't care who's traditional media, social media, do whatever it takes. Kailangan takpan natin